Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Alam nyo yung laro nyo kanina, yung ating icebreaker ay mas masaya po sa Sunday. Hallelujah. Marami pong nakahanda ang ating Deaconess Rose ng games, kaya inasahan namin kayo na makikijoin. Sino excited? Christmas party po natin next Sunday. So, mas maganda nandito rin po kayo. Ano na po yun? Combine. So, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, tayo dumako sa isang napakahalagang salita ng Panginoon. Actually, kung sino yung nakatin kanina umaga sa ating Sunday service, ito ay karugtong halos iisa lang din ang mensahe. Pero, tignan natin paano si Jesus sa ating mga buhay. Sino ba siya? Ano ba talaga ang halaga ni Jesus para sa atin? Sino excited? So yun, hallelujah. So yan, nakikita nyo ang ating coming logo. Purihin ng Diyos. At muli, bago ako mag-start, meron akong tanong sa inyo. Sa tingin ninyo, meron ba kayong naaalala na hindi nyo kayang ayusin nang sa sarili nyo lamang? Ano yun? Ano sa tingin nyo? Ikaw? Sino to? Si Richard. Anong di mo kayang ayusin? Sa tingin mo lang? Bahay. Sa bahay agad. Tinaway, pangarap. Ibig sabihin, may pangarap siya. Si Maria, ano sa tingin mo hindi mo kayang ayusin? Pag-ugali. Spiritual. Si Briggs, ano ang sa tingin mo hindi mo kayang ayusin sa sarili mo? Yes. Ibang buhay ng tao. Yes, amen. Praise God. Si Benji kaya, sa tingin mo, ano ang hindi mo kayang ayusin? Pag-ugali. Si Ate Jane. Ang hindi mo kayang ayusin sa sarili mo. Sa sarili ko po ba? Oo. Pwede mo sa'yo ba? Pwede rin. Sa bahay namin, yung kapayapaan. Yan. Sino to kaya? Si B-Boy. Anong hindi mo kayang ayusin? Yung mata mo. Sige. So, si James, anong hindi mo kayang ayusin sa tingin mo? Mata rin. Malabo talaga. So, ano ba kaya? Meron akong hinahanap na sagot ninyo eh. Pamilya ko po. Pamilya. Si Malisha, ano sa tingin mo? Na talagang suko ka, helpless ka. Hindi mo kaya ayusin talaga. Ha? Na? Takbo ng mundo ito. So, yung mga sagot ninyo, tama naman eh. Nandun tayo. Pero, yung iba kasi, may physical na kaya natin ayusin, di ba? Pero ang problema kasi natin, tulad ng mga sinabi nyo, kaakibat po doon yung ating spiritual na kalagayan. Kung connect po tayo ngayon, halimbawa, ako, hindi ko kaya mag-ayos ng computer. Pag na-crash yan, yung cellphone, pag na-bootlog or na-broken, hindi ko rin kaya ayusin yan. Yun yung mga physical. Yung iba, spiritual, konektado po ang inyong mga sagot. At yan, kayo po, bilang estudyante, meron kayo yung failing grade. Tingin nyo, kaya nyo ayusin? Failing grades. Tingin nyo, di ba? Kaya nyo yung kung tutuusin. Kasi, siyempre sa self-improvement niyo yon. Pero, sino ang mag-aayos ultimately? Magbibigay sa inyo ng mas magandang grades. Ha? Mga guro nyo. Di ba? Ganun lang yun. So tayo, kung nasasabi nyo na meron kayong hindi kayang ayusin, talagang totoo po sa bawat isa sa atin na meron hindi tayo kayang ayusin. Ngayon, my dear youth, inaamin natin, base sa mga sagot ninyo, hindi natin kayang i-fix sa ating mga sariling kamay, di ba? Hindi natin kayang ayusin, relasyon, di ba? Yung mga
problema sa pamilya, hindi natin talaga kayang ayusin. Pero alam nyo, yung tingin yung pinakamalalim na hindi nyo kayang ayusin. Sino makakasagot? Puso. Isa pa. Sino? Ha? Wala talaga. Ikaw, gabay ka, may naisip ka na hindi mo talaga kayang ayusin. Buhay. Sisirit na kayo? Ha? Si? Kyle? Ano kaya? Sige, answer. Ano? Sarili. Ano? Sige. Pwede rin. Hindi talaga natin naisip. Actually, dun sa sarili na yan, may konektado yan. Na pinakamabigat na hindi natin kayang resolvahin. Sirit na kayo lahat? Yan, praise God. Okay, natumbok na niya eh. Natumbok na niya. Pero ano kaya yon? Sa isang word, one word. Salvation, yes. Pero may problema. Problema yon. Actually, it is a sin. Yan po ang pinakamabigat na hindi natin kayang resolvahin, ayusin. At sino lang ang tingin ninyo na pwedeng sumulusyon doon? Walang iba kundi si Jesus. So, nandyan po tayo ngayon. Wala po tayong ibang pag-uusapan ngayon kundi si Jesus. Kasi yun yung identity niya. Tayo ay may nagbanggit kanina ng salvation. Siya po yun. Si Jesus lang po ang makakagawa noon. Amen? Kaya nga, si Jesus, why Jesus came? Kasi, siya ang, kanina sa baba, God's answer to our greatest need. Kasi meron tayo kasalanan. Meron tayong sin. And then po tayo ngayon, magpo-focus sa ating mga kasalanan. Amen? Excited ba kayo? Bakit kaya? Bakit pumunta si Jesus sa atin? Bakit kaya? Bawat isa sa atin, nagke-carry po ng istorya ng buhay natin. Alam nyo, sa bawat isa sa atin, kung ano yung mga pinanggalingan natin, ano yung mga dala-dala natin sa buhay. Di ba? Nandiyan yung mga may time na pagsisisi nyo, nandiyan yung time na nagigilty kayo. Di ba? Lahat yun nakaugat saan? May nagawa kayo? Kasalanan. Ngayon, huwag niyo pong iisipin na malulungkot kung sa kasalanan. Kasi hindi ko gawa, sa totoo lang, meron po tayong kaaway na hindi tayo aware. Di ba? Meron po tayong kaaway na hindi po tayo aware. That is a spiritual warfare. Ngayon, bakit? Sabi ko kanina, yung mga hindi nyo kaya kasi ayusin, meron kayong mga pagsisisi, meron kayong nagigilty, diba? Hindi nyo kaya ipaliwanag yan. Bakit nangyayari? Ngayon, tayo, bilang anak, may time din po na anong ginagawa natin? We seek solution. Saan mong paraan? Tingin niyo, di ba sarili lang naman natin minsan. Nakalimutan natin na meron po tayong Panginoong Jesus. Kabataan, ating tignan, umulan ng ating mga mata, na meron po solusyon doon sa kasalanan. Kaya pumunta po si Jesus sa atin. Ngayon, meron time din na gusto natin i-improve, gusto natin buuin yung mga nasirang relasyon sa mga kaklase nyo pa lang. Meron kayo nakagalit. Meron sa magulang ninyo. Nataasan mo ng boses. Di ba? May mga ganon. Meron time na nagigilty na tayo. Meron time na nagsisisi tayo. Sino nakagawa nun? Ba't yung iba hindi nag-i-amen? Nataasan nyo na ba ng boses sa mga magulang nyo? Minado kayo. Pero
Pero ngayon, tignan ninyo ha. Tignan natin. Bakit kayo natin ito nagagawa? Pero, bilang kabataan, ngayon, ayusin natin ang ating mga sarili. Di ba? Mahirap natin buuin ngayon yun. Mahirap natin kasi nasira, nawasak, nabasag yung mga relasyon na maayos. Di ba? Tayo hindi natin kaya solusyonan yun. Pero alam niyo po, dahil ang ugat ko noon ay tanging kasalanan. Di ba po? Ngayon, si Jesus, nagpunta siya. Hindi lang para sabihin na siya po ang ating guro, siya po ang ating taga-gamot, o ang ating healer. Pero pumunta po si Jesus para tayo ay, tingin ninyo, iligtas. Amen? Ngayon, ito ngayon ang ating pagpupukusan na talata. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Sa Tagalog, ano sabi yan? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang pangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang pinaka-core ng Christmas sa totoo lang. Ito po yung pinaka-puso ng Christmas. Siya po talaga yan. God Himself announced the coming of the Savior. Ibig sabihin, pangalanan mo, sabi niya, and shall call His name. Sinabi na agad sa Bible na Jesus ang ipangalan mo. Di ba po? Walang nagpangalan kay Jesus, di ba? Sinabi na agad na ito ang ipangalan mo. Di ba po? So, meaning to say, dito, ibig sabihin kasi niyan, Yahweh saves sa atin. Hindi siya dumating para maging teacher natin at magbigay sa atin ng karunungan. Yes, oo, literal po yun. Pero ang pinaka ugat ng kanyang pagpunta sa atin ay yung ating, ano yung tinatanong ko kanina na hindi niya nasagot? Kasalanan. Yun po yung purpose talaga ni Jesus. Bakit siya dumating sa ating mga buhay? Ngayon, dumating siya para iligtas tayo. Diba? Hindi po siya dumating para solve yung ating mga financial, emotional, physical. Bagkus dumating po ang ating Panginoon dahil sa spiritual nating kalagayan. Dahil dun sa ating spiritual na pagkalugmok, kumbaga patay tayo spiritually. Alam niyo ba yun? Napatay tayo sa spiritually ngayon. Naiintindihan niyo pa mamaya yan. Pumunta si Jesus sa atin kasi nakita po niya na helpless tayo. Narinig niya yung ating mga bawat pagdating, di ba? Naramdaman niya yung ating mga pagkalugmok sa kasalanan. At higit sa lahat, bumaba po siya mismo para tayo ay iligtas. Amen po ba? Ngayon, punta tayo sa unang puntos. Mabilis lang to. The person of Jesus. Kasi kailangan natin kilalanin si Jesus. Sino ba talaga siya sa buhay natin? Ano ba talaga ang work, yung nasa behind the scene natin na buhay? Hindi po natin alam. Dati hindi ko rin po alam eh. Pero dahil na sa pagtuturo, pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, unti-unti tayo natututo. Sa inyo po mga kabataan, napakalaki ng magiging edge basta magpatuloy po kayo sa Panginoon. Hindi po kayo maliligaw. Tingnan nyo ang ating Victorious Rose. Usa na po siyang nililid ng Panginoon kasi nagpapatuloy siya. Di ba po? Ngayon, nakita nyo dyan, His name equals His identity. Pangalawa, His identity equals His mission. Ibig sabihin niyan, yung pagka-Diyos po at pagkatao ni Jesus ang nagtakda ng kanyang sariling mission. Siya po mismo. Di ba? Hindi siya dumating para lang i-improve tayo. Di ba? Hindi po siya dumating para iligtas tayo lamang. Kundi, nakita niya kasi yung kondisyon ng bawat isa sa atin. Kaya po dumating si Jesus sa atin. At yung kondisyon na yon,
ay hindi natin kayang takasan hanggat wala po siya sa buhay natin. Yan po yung pinaka-mission ni Jesus sa atin. Kaya siya dumating. Sa inyo po, first time niyo ba na matel sa ganito? Praise God. At napakabuti ng Panginoon. Alam niyo ba, meron po isang Bible story. Si Simeon. Ewan ko kung napag-aralan niyo na ito. Si Simeon, doon sa Luke 2:25 to 32. Ano po sabi doon? Shortcutin na lang natin. Sabi po ni Simeon, habang hawak niya ang sanggol, sabi niya, "My eyes have seen your salvation." Ngayon, di ba, si Simeon kasi, sabi niya, matanda na siya eh. Ang istorya po noon, matanda na si Simeon. Pero sabi niya, hindi pa ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita si Jesus, ang tagapagligtas. Basahin niyo po yan. Napakagandang istorya niya. Hindi ko na masyadong i-elaborate po yun. Kasi nga, alam niyo po, this is a prophecy. Yung pagdating po ni Jesus sa atin is a prophecy. Ngayon ito si Simeon, kasi siya, hindi pa dumating si Jesus, alam niya na-prophesy na po na Savior siya. Na-prophesy na ni Simeon na siya po ay tagapagligtas. Basahin niyo habang Luke 2:25 to 32. Napakaganda ng istorya niya. Kasi nga po, because his identity is his mission. Kaya nga, kung makikita natin, Jesus did not come to improve us, He came to rescue us. Bakit? Kasi tayo po ay, anong problema? Kasi tayo ay makasalanan, di ba? Ngayon, Jesus did not come to improve us. Bakit? Para his identity kasi po reveals his mission. Kumbaga, yung God in the flesh dyan, ibig sabihin po niya, ipinapakita po na ang kaligtasan na hindi human effort. Di ba? Hindi po siya talaga po, ang dahilan kasi, Jesus did not come to improve us. Because, pinakita yung identity po kasi ni Jesus na yung kaligtasan natin. Hindi po kasi natin maliligtas yung sarili natin base doon sa ating human intervention. So, kumbaga, sa tao lang. Ang mission po ni Jesus, siya ay pumunta para i-redirect tayo kasi nga meron flesh which is sin natin. Ngayon, kasi, nung nirescue tayo, yung kagaya ng sinabi ko kanina, si Simeon, alam na niya na-prophesy na po na hindi pa ako mamamatay hanggang hindi ko nakikita. Nung nahawakan niya yung sanggol, kung babasahin niyo po yun, nung nahawakan niya yung sanggol, sasabi niya, nakita ko na ang tagapagligtas, pwede na akong mamatay. Ang ganda. Sabi ko, no, ganito pala talaga ang story ni Jesus sa atin. Kaya nga, dumating siya, hindi lang po inayos yung fulfillment, dumating din po siya as a Savior. The only one Savior. Siya lamang. Walang ibang makakapagligtas sa atin. Tandaan niyo po yun. Walang ibang way, walang ibang daan para tayo ay iligtas. Kasi nga, alam niyo po, si Jesus, yung Savior na sinutukoy po dito kasi, pangkalahatan. Tayo ba, sarili nga natin, kapag-anakan natin, mahal natin sa buhay, hindi natin kayang iligtas. Pero si Jesus, universal. Lahat ng tao sa mundo, hindi lang dito sa earth. Amen? Ganun po si Jesus sa atin. Kaya nga, the only Savior. Hindi lang po siya helper, di ba? Ng mga malalakas. Kumbaga, siya ay rescuer ng mga helpless. At ang kanyang pagkakatawang tao ay nagpakita ng tayo po, hindi po tayo malayo. Bumaba si Jesus, di ba? Para tayo ay ligtas. Kaya nga tayo, yung mission po ni Jesus, wala iba kundi tayo ay iligtas. Ngayon, ano kaya ang tingin ninyong
aplikasyon natin dito. Kaya tayo, hindi natin talaga, ako, sa totoo lang po, dati hindi ko talaga naiintindihan. Ngayon, dahil nga kilala mo na si Jesus, alam mo na kung sino yung lalapitan mo, kung sino yung dudulugan mo, bago ang tao, dapat ganito tayo ha. Kapag kapag ang feeling mo, youth, ito po, lagi niyong tatandaan, walang nakakaintindi sa iyo, si Jesus bumaba para sa iyo. Ganun po siya ka-powerful. Kapag feeling mo rin malayo ka sa Diyos, di ba? Siya ang unang lumalapit sa atin. Di ba siya nga po ang bumaba para sa ating mga kasalanan, para linisin tayo? Kasi nga, sabi ko kanina sa introduction, ang pinakaugat ng ating paghihirap ay sin. Kasalanan talaga. Jesus did not come for the strong, He came for the helpless. Tayo po yun. Wala po tayong magagawa kung wala po si Jesus. Amen? Amen po ba yun? Amen. Ngayon, ito pangalawa. Ngayon, dahil kanina yung person ni Jesus, sino siya? Ngayon, ito yung problema natin ngayon. The real problem is sin. Our greatest need before God. Ngayon, sabi nga nung angel, doon sa Matthew 1:21, di ba sabi nga, the angel did not say, sabi nga, to save yung kalagayan natin, to save us from poverty, to save us from hardship, to save us from sickness. Kasi nga, ang pinaka-ugat ng problema ay yung kasalanan. Kasi nga, tignan niyo po, napansin niyo nga yan, di ba? The angel did not say, He to save us from sa kahirapan, sa mga nasakitan. Hindi yun ang sinabi ng anghel, di ba? Di ba po? But, sabi niya, lahat yan, siyempre, of course, talagang concerned si Lord dyan, dun sa ating kalagayan, sa kahirapan, di ba? Sa kasakitan. Tunay na kailangan natin si Jesus pa rin daan. Pero, yung tunay na ugat ng paghihirap ng tao po kasi ay kasalanan. Paulit-ulit po ako dito ha. Kasi talaga, ito po talaga yung ating ito po talaga yung ating problema. Meron po tayong kasalanan. Maintindihan natin sana na ugat ng lahat ng ating paglapit sa Panginoon dahil din po sa ating kasalanan. Ngayon, but to save us from our sins. Kasi alam niyo po bakit? To save us from our sins. Ano yung problema na nawawala? Sa tingin ninyo, dulot ng kasalanan, ang nawawala po ay ang dinidestroy ng kasalanan. Ito po. Ano yan? Purity, peace, purpose, identity, and relationship. Napakarami. Hindi lang po yan. Yan lang po yung core na ating pinili na dahilan na kayang sirain ng ating mga kasalanan. Ano yung peace? Ay yung purity. Ito po kasi, may time po kasi na tayo, dumidilim po yung ating puso. Diba? Parang umihiwalay po tayo sa kabanalan ng Panginoon. Ibig sabihin tayo, dahil sa kasalanan, yung kabanalan ng Panginoon na dapat na sa atin, nawawala. Kaya yung purity, napakahalaga po. Yun. Pangalawa, yung peace. Nagkakaroon po tayo ng guilt, anxiety, yung ating mga pagkabalisa, yung ating restlessness, and inner conflict. Sa tingin ninyo, siguro naiintindihan nyo naman yung inner conflict na aking tinutukoy. Sa palagay nyo, ano po yung inner conflict? Di ba? Yung parang nagdi-grip ka kasi nakagawa ka ng kasalanan. Sino nakaranas nun? Lahat tayo, di ba? Mahirap, di ba? Pero kung sabi nga mamaya, pero kung may peace tayo, kabaliktaran ang mangyayari dyan sa atin eh. Kasi nga, dinistol ng kasalanan ng mga yan. Ngayon, yung identity, pwede din agawin ng kaaway yung ating identity. Ano yung identity na yan? Diba? Kumbaga, tayo, nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus na bilang ating tagapagligtas, pinaagaw ulit tayo ng kaaway. Sino na nabaptize dito? Amen. Halos lahat tayo? Ikaw, kahit ano ka na? Nabaptize ka na? Ikaw, nabaptize ka na? Praise God. Halos lahat pala, no? Ikaw, nabaptize ka na?
Diba? So yun. Nung nabaptize po kasi tayo, meron na tayong identity sa Panginoon. Amen? Yan po ang ginugulo ng kaaway sa atin. Yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung panglima, yung relationship. Ito po yung mga winawasak. Big trust, break, yung ano niya, yung mga trust, yung mga pagtitiwala natin sa kaibigan, di ba? Kamag-anakan. Ayan po yung break. Sinisira ng kaaway sa atin. Dahil saan? Dahil sa simpa rin. Alam niyo yun? Di ba ang hirap, ang dami. Pinili lang po natin ngayon. Pero kasi nga, doon sa relationship yan, pwede rin pong mawala yung ating pagmamahal, yung unity, di ba? Binabasag niya yung ugnayan mahahalaga sa atin. Di ba? Sino nakaranas nun? Best friend ko pa naman, BFF ko yun. Galit siya sa akin. Di ba? Ay, ganun. Sa iyo po, mga magkakaibigan, mga best friend ninyo. Yan po yung ginawasak ng kaaway dahil sa ating kasalanan. Huwag kayong papayag ha. Alam niyo po ito? Meron na naman akong Bible story ulit. Dahil sa kasalanan. Alam niyo yun? Ito po kasi kung babasahin niyo po yung 2 Samuel 11, chapter 11 and 12, ito po yung isang maling tingin, maling desire, maling desisyon, buhay ang nawasak. Sa tingin niyo, sino yung karakter na yon? Basahin niyo 2 Samuel chapter 11 and 12. Walang iba kundi si David. Yan yung pinag-ugatan ng kasalanan. Maling tingin, maling desire, maling desisyon, buhay ang nawasak. Kaya nga tayo, youth, ito po tandaan natin ha, kung dumating si Jesus para lang ayusin ang sitwasyon, hindi po ganun. Kasi kapag yung sitwasyon lang inayos kung ang ating pag-iisip si Jesus, hindi po ganun eh. Ang inayos po ni Jesus sa atin yung wasak. Wasak natin na kalooban, wasak natin pag-iisip. Di ba po? So kaya po sa atin, ang sumisira talaga yung kasalanan sa ating kaluluwa. Kaya hindi natin maaayos yung buhay ng tao hanggang hindi na-address yung ating mga kasalanan. Di ba? Hindi po natin kailangan ng mga therapist, di ba? Alam nyo ito yung tayo po kasi, mahilig tayo mag-DIY eh. Ano ba yung DIY? Do it your self. Do it your. Hindi po pwedeng i-DIY ang ating mga kasalanan. Do it yourself? No. Never natin kakayanin. Diba, mayroon tindahan dyan, DIY. Diba? Pero, alam niyo hindi po talaga mangyayari na ang sarili lang natin ang pwedeng, tayo ang umayos sa ating mga sarili. Diba? Yun, naintindihan mo natin? So nakikita niyo na yung sarili natin ngayon? Nakikita niyo ba yung sarili niyo? Nakikita niyo? So, internalize po natin ha? Ngayon, like David po, ang nangyari sa kanya, small sins become big disaster. Sumilip lang naman siya eh. Diba? Yun yung kasalanan. Diba? Kung hindi tayo makahanap ng tunay na saya, sa Panginoon pwede. Tayo po kasi mahilig tayong dati po ako bilang yun dati. Ang kasiyahan sa akin dati, ma-please ko yung ibang tao. Naranasan niyo yun? Parang kailangan ko magpasaya. Kailangan, nandito ako sa kaibigan ko ito, makikipagkwentuhan ako. Talaga, kailangan ko siyang ibalita kung ganito. Sino ang nakaranas ng gano'n? Di ba? Ganun tayo dati? Wala tayong ibang inayos, kundi i-please siya. Yung kaibigan mo, i-please siya. Ganun tayo ngayon. Pero dahil nga, na mas lumalawak, nauunawaan natin yung buhay, nauunawaan natin yung ating mga kalagayan, ang joy na inyong hinahanap-hanap palagi, walang ibang magbibigay niyan kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? Wala po. Hindi nyo mahahanap yung tunay, yung emptiness ninyo na sinasabi natin, empty ako, kulang pa ako eh. Hindi ako napupuno, hindi ako napifeel. Parang laging kulang.
yung buhay ko. Di ba po? Kaya ating isipin, ang tunay na joy ay sa Panginoon Jesus lang natin matatagpuan at masusumpungan. Kasi yung deeper issue natin ngayon dito, walang iba kundi yung sin. Diba? Hindi sapat yung ating self-improvement, kailangan natin ng tagapagligtas or ang ating Savior. Ang uli? Pangatlo, the purpose of His coming to save, restore, and redeem. Bakit? Kasi, sabi nga dyan, He will save. Kumbaga, ito po yung si Jesus pumunta sa atin kasi tayo, mga tao, bilang tao, ganito tayo ganito yung ating pamantayan pupunta kaya ako dito? Maaaring hindi, maybe, gano'n. Sasagutin kaya niya ako? Doon sa nililigawan ko? Maaaring hindi, maraming pwedeng oo. Diba? May sagot tayong gano'n, diba? Pero si Jesus, pumunta siya kasi ililigtas kanya. Amen ba? Yun? Pumunta po si Jesus sa atin para iligtas tayo. He will save. Sigurado. Kaya ating panindigan yun ha? Ating pong panghawakan yun. Ligtas ka na, di ba? Pag sinabi kong ligtas na ako, ligtas na ako. Dahil kay? Jesus. Mahina. Ligtas na ako dahil kay? Jesus. Ganun po tayo dapat. Di ba po? So ang kaligtasan kasi ay kay Jesus lamang. Si Jesus po kasi, tayo, sabi nga, ang kaligtasan ni Jesus ay hindi po multi-dimensional. Pag ibig sabihin po nun, involved po sa iba't ibang aspects ng buhay natin. Kaya nga napakadami kong binanggit kanina, di ba? Walang ibang mag-aayos nun kundi si Jesus. Kung tao lang, kaya nga i-resolve yung isang problema mo. Pero kanina napakadami, sin destroys, iba-iba yun, diba? Relation, love, peace, purity. Pero si Jesus, sinagot niya ng lahat yun. Dahil niligtas ka na. Amen? Yun po yun. Naunawaan natin? Nag-gets ba natin? Ganun si Jesus sa atin, ha? Ang dami po yun. Ganun yung identity niya. Ganun siya kalawak. Amen? Natuwa ba kayo? Na mas naunawaan natin kung sino si Jesus talaga sa buhay natin? Amen, di ba? Yun po siya. Kasi nga po, He saved us from sin's penalty. Ano yung pwede natin maging penalty kapag nasa under sin tayo? Di ba? He saved us from sin's penalty kasi nga, ginastify tayo ni Jesus. He forgive us. Ikaw nga, pag may kagalit ka, hindi mo kayang patawarin eh. Di ba? Nangyari na sa atin, hindi ko talaga magpapatawad din. May nagawa sa atin yun eh. Galit talaga ako. Bukas na tinami. Di ba? Nangyayari yan. Nangyayari po talaga yan. Galit ako sa kanya, hindi ko siya kikibuin. Next week na lang. Di ba? O, sabihin nyo hindi. Pero alam nyo, habang tumatanda po kayo sa pananampalataya, yun, this is a challenge. Madidiscover nyo na lang. Ako nga, bilang may asawa. Alam nyo, mahirap po ipagpabukas na galit ka. Kung galit ka man, yes. Kung galit ka, ano na lang, magtakip ka na lang ng punot, o kaya tumalikod ka na lang, gano'n. Kasi talagang magkakasala ka. Sa inyo nga eh. Di ba? Sa inyo. Kapatid mo lang eh. Ikaw inutusan ng nanay. Siya ang pinaghuhugas. Ikaw inutusan. Di ba? Siya inutusan, siya yung pinaglaba. O, di ba? Siya inutusan na bumili. Ikaw patuloy na punta. Siya patuloy na utos. Di ba? Marami tayong dahilan. Pero alam niyo, habang tumatanda po kayo sa mananampalataya niyo yun, napakalaki ng advantage ninyo. Ginastify tayo, alalahanin niyo yan. He forgive us.
Kung ano yung kasalanan mo na tunay, na hindi mo kayang iahon, walang ibang makakagawa nun. Si Jesus lang. Pinatawad niya na tayo, inako niya yung lahat ng ating mga kasalanan. Alam niyo, meron na naman akong Bible story dyan. Gusto niyo ba? Yung woman caught in adultery. Ano sa kabilon? Si Jesus, kausap niya yan eh. Yung sa balong malalim. Yung Samaritan woman. Anong ginawa ni Jesus nung kinausap niya? Yung babae po kasi ngayon ay walang kumakausap sa kanya, nag-iigib siya tuwing tanghali para hindi siya makita ng tao, hindi niya makasalamuhan yung ibang tao. Pero nung si Jesus, sabi niya, pwede ba ako humingi ng inumin o makiinom? Ano ginawa ni Jesus? Diba? Nirestore niya yung makasalanan, the adulterary woman. Kasi yung adulterary woman na yon, nagsinungaling pa nga siya sa harap ni Jesus. Di ba na yung naging asawa niya? Pero sabi niya, nag-deny pa siya. Pero nung na-realize niya na siya si Jesus, nagtatakbo siya para pahayag na si Jesus yung ating tagapagligtas. Natagpuan ko na. Basahin niyo yan sa John 4 and John 8, 1-11 pala. Nirestore niya, niredeem niya yung babae. Diniliver niya po. Diba? Pinawi niya yung mga kasalanan natin dun sa kadiliman. Madilim po tayo. Yun, diba? Ngayon, nirestore niya, binalik niya yung nawasak at ginawa niyang buo, make whole. Diba? Binalik niya tayo. Diba? Binuo niya muli yung puso natin, yung buhay natin, yung pagkatao natin. Nirestore niya. Diba? At ito pa ang pinakamaganda ha, yun, hindi lang po binubura ni Jesus ang ating mga guilt, bagkus binubuo niya ulit yung ating mga nawasak na buhay. Diba? Binabalik niya yung mga ninakaw na kasalanan. Kaya kung ikaw nagkasala, yun, tandaan mo, pag humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, ito po tandaan niyo lagi yun ha, pag humingi, Lord, patawad ko, hindi ko na po uulitin. Pero kinabukasan mo naman ulitin, please. Kasi nagkasala ka ulit eh. Di ba? Pag nagsisi ka sa kasalanan mo, make it, dapat na wag mo paglabanan mo. Wag mo nang gawin. Huwag ka na magsinungaling, huwag ka na magkulit. Diba? Alam niyo yun? Yun po ang ibinalik ni Jesus sa atin, ninakaw ng kaaway. Diba? Jesus does not end your story with your sin. Ito kapatid, aking mga mahal na youth. Jesus does not end your story with your sin. Hindi niya tatapusin ang istorya ng buhay mo dahil lang yung sa iyong kasalanan. Pero dapat tayo, marunong po tayo humingi ng kapatawaran. Kung ano man ang ninakaw ng hiya mo, ng shame or failure, di ba? Ito tayo youth. Meron tayong hiya. Huwag yung walang hiya. Meron tayong hiya. Di ba? Meron tayong shame or failure tayo. Alam nyo ang ginawa ng Panginoon sa atin? Alam nyo ang ginawa niya? Ibinalik niya. He reveals what sin destroy us. Diba? Sarap? Natuwa ba kayo? Natuto ba kayo? Kung sino si Jesus sa atin? Amen? Masyado na yata ang mga wait. Dito na. Tapusin na natin. Jesus Christ is, tingnan lang natin yung identity talaga ni Lord sa atin, hindi sa buhay natin. Kasi ang identity po ni Jesus kasi, ganito bigyan ko na lang kayo ng isang istorya para mabilis yung maunawaan. Sabi po sa Mark 4:35-41, ano sabi doon? Di ba? Nung nakasakay yung mga disciple niya sa bangka. Di ba? Alam niyo yan, ilang istorya na yan, ilang beses na yan na-preach. Nung sumakay sila sa bangka, natakot yung mga disciple nung parating na yung malalaking alon, malalaking waves, di ba? Pero ang nasabi niya, the disciples feared the waves, but the waves feared Jesus. Amen ba? Nag-guess mo nyo ba? The disciples feared the waves, natakot yung mga disipulo doon sa mga malalaking alon, pero si Jesus, kay Jesus, waves fear Jesus. Ano kasi ginawa ni Jesus? He did not just control the storm. He revealed who He is. Kasi pinakalma niya
yung mga malalaking alon, di ba? Kaya nga, siya po ay ating divine Savior, siya ay Diyos, kaya-kaya niya magligtas, siya po ang ating promised Messiah, di ba po? Hindi siya siya po yung ating inaabangan, di ba? Kaya nga si Simeon, yung kwento po kanina, inabangan niya si Jesus. Kasi siya yung proper prophecy, di ba? Si Jesus din po ay all sufficient, walang kulang po sa Kanya. Siya po ang ating Redeemer. Siya ang nagbayad upang tayo ay maging tunay na malaya. Ikaw, youth, tingin ninyo po ngayon, sa inyong kalagayan ngayon, tingin ninyo, malaya na po kayo? Oh, hindi sila makasagot. Malaya ba kayo, youth? O baka may tinatago kayong kasalanan, ha? Alalahanin nyo, siya natatawa siya, oh. Pero alalahanin nyo, ha? Kasi hindi po kayo makadirect ng sagot, yes, nagigil tayo eh. Meron tayong konsensya. Pero sabi nga po, pinawi na lahat ni Jesus yan. Ang gagawin lang po natin, tanggapin natin na may nagawa tayong kasalanan, umamin po tayo, at humingi po ng kapatawaran, di ba, Richard? Amen ba? So yun ha, hingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Kung nagkasalaman tayo, hingi nga agad tayo ng Lord, sorry po. Hindi po masamang maghingi ng sorry, kahit sa mga magulang natin, kahit sa mga nakakagalitan natin. Tandaan niyo po yan yun, hindi po kayo ang nawalan. Mas pinagpala po kayo ng Panginoon pag kayo ay humihingi ng kapatawaran. Amen? Amen ba? That's his challenge sa atin. Kasi nga may kasalanan tayo, bilang nakakaunawa at nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po tayo perfecto. Di ba? Hindi po natin sinasabing perfecto tayo. Pero ang talagang perfecto na pumapawi po ng galit natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang deliverer, tagapagpalaya mula sa mga kasalanan. Kasi naban tayo sa kasalanan. Kumbaga, yung kasalanan natin na super dikit ng mighty band, di ba? Super dikit ng bulkasil, ini-illustrate ko lang ha, para lang maano nyo. Di ba yung minsan mahirap tanggalin yon kapag nakadikit? Ang ginawa ni Jesus, tinanggal niya yun. Inalis ka niya doon sa pagkakadikit ng kasalanan. Kaya tayo, youth, binayaran na ng Panginoon upang maligtas ka sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? So yan ha. Jesus didn't come to make bad people good. Kumbaga, He came to make dead people alive. Dati patay po tayo, na-bandage tayo sa kasalanan, nadikit tayo, ang Jesus po, ang sa atin, naglagay sa atin doon sa kakabuti natin. Niligtas niya po tayo. Which is yun yung pinakamaganda. Kaya nga po yun, ito po hindi lang sapat si Jesus, siya ay lubos, ganap, at walang kulang sa ating mga buhay. Amen? Walang bahagi ng buhay natin na hindi niya kayang abutin at ayusin. Di ba? Kaya may dear youth, kapag hindi mo kontrolado ang mga buhay, tandaan natin, siya ay may hawak ng lahat sa atin. Kontrolado po ni Jesus. Kapag empty ka, emotionally, youth, or spiritually, Jesus never runs out. Kung ating mga kaibigan, tinatakbuhan tayo pag may problema. Alam nyo ba yon? Kung kailan hihingi ka ng tulong sa kaibigan mo. Sino yon? Di ba? Ang kaibigan natin, iniiwan kayo. Pero si Jesus, hindi kayo iiwan. Yan si Jesus. Tandaan niyo po yun. Kaya, kung ikaw ay basag, yun, kung basag po kayo, kung talagang may kasalanan kayo totoo, mamin po. Kasi si Jesus, hindi ka niya tatakbuhan. Diba? Yung tayo, minsan kumatakas sa ating mga kasalanan palagi yun ang solusyon. Hindi. Si Jesus lang po. At hindi ka niya tatakbuhan. Never ka niya tatakbuhan. Kapag tutulungan ka pa niya, bubuhatin ka pa niya, iaahon ka niya. Ganun si Jesus sa atin. Kaya siya bumaba. Ganun na lamang yung habag niya sa atin. Ganun na lamang yung biyaya ng kanyang grasya sa atin.
Sarap, di ba? Kaya ngayon sa atin, bilang youth, siya po ang fulfillment ng prophecy. Kaya tayo sa ating conclusion, and pinagsama ko na, kasi talagang confess sin sincerely. Aminin natin. Di ba? True confession heals because Jesus respond to sincerity. Kaya kapag nagko-confess tayo ng totoo, inaamin natin na hindi lamang ang maling ginawa natin, kundi pati ang pangailangan natin kay Jesus. We must confess sin sincerely. Ang tunay na pagsisisi ay hindi po pagtatago. Huwag niyong itago. Aminin niyo. Di ba? Kala niyo, nakakulusot kayo? Di ba? May kasalanan ka sa magulang mo? Hindi tago. Mas may challenge you. Mas maganda maging open po kayo. Kung nagbo-boyfriend kayo, kung meron nang niligaw sa inyo, di ba? Aminin niyo. Mas maigi. Di ba? Ay. Okay. So, mas maigi po. Di ba? Ang maganda po kasi, hindi tayo pinapagalitan ni Jesus. Ito problema kasi natin eh. Halimbawa, magulang natin, naakay natin ha. Alam nyo, ako kasi, bilang magulang, may time din po na harsh tayo eh. Naamin ko yan. Harsh tayo minsan mag-judge. Harsh tayo. Hindi ko naman sinasabing magulang natin. Ako magulang kasi ako eh. Pero si Jesus, eto ha, hindi siya ganun magpagalit sa atin eh. Di ba? Kaya confess sin sincerely. Come to Jesus as a Savior. Di ba? Kasi nga, ito po, si Jesus po, hindi lang po siya teacher, hindi lang po siya helper, kundi po siya ay problem solver. Sarap, di ba? Intindihin niyo po yun. He come to redeem us. Siya lang po ang pwedeng magligtas sa atin. Maraming lumalapit kay Jesus kapag may problema. Itong problema kasi, sakalang po tayo lumalapit, di ba? Sa ating mga magulang, ganito na. Meron nang nakasangkot, meron nang nadamay. Yun yung masakit. Di ba? Pag may problema, sabihin agad. Di ba po? Hindi po masama na umamin sa ating mga kasalanan. Di ba? Ating mga kalikuan o ating mga pagkukulang. Di ba? So, pangatlo, ito pinakamahalaga, commit your identity to Christ. Bakit? Kasi pag kinumit mo, sabi, hindi ka kasi defined nung nakaraan mo. Diba? Hindi ka na-define nun. Hindi ka rin define ng mga failures mo. Diba? In Jesus, you are forgiven, valued, and renewed. Kaya nga, maraming tao ang nabubuhay ng may guilt, may shame, may insecurity. Dahil nga, ito ang problema natin, youth ha? Ito po, dahil sa ating, yung identity natin, maraming tao nabubuhay ng may guilt, shame, at insecurity dahil yung identity nila ay nakabase sa kanilang nakaraan. Kalimutan niyo yung nakaraan ninyo. Kung nagkasala kayo, past is past. Basta umamin ka. Diba? Si Jesus, hindi niya inalala yung kasalanan mo eh. Nung nakaraan, inalimutan niya, binura niya, winas out niya. Yun yung identity na natin. Bago na tayo kay Kristo. Amen? Sa Panginoong Jesus, yan ang tunay natin identity. We are forgiven, loved, and renewed. Pag forgiven, hindi lang po binibilang base sa iyong pagkakamali. Pag love din naman, hindi lang nakabase sa ating performance o pagmamahal. Diba? Pag nirenew ka naman ng Panginoon, ito mangyayari sa iyo. May bagong simula, may bagong direksyon, may bagong buhay. Diba? Ang dami. Ito, sinusurpat ko na lang to ha. When you anchor your identity in Christ, hindi ka mababasag ng criticism. Pag in-anchor mo yung identity mo kay Christ, bakit? Sino pwede mag-judge sa akin kapag inano ako ni Jesus? Inilip up niya ako. Walang pwedeng mag-judge. Alam niyo yun? Kung kaya kong ilagay ng Lord sa pinaka-top, walang pwedeng bumasag yun. Ganun si Jesus sa atin. Di ba po? Hindi ka masisira ng criticism. Diyan tayo nalalaglag yun.
may naririnig ka lang, bulong-bulungan. Tapos yung kaibigan mo, nakita, pinagbubulungan, tapos nakita kang ganun, nakatingin siya sa ganyan, tapos may bulong-bulungan. Di ba? Ganun yun. Alam yan? Alam yun, di ko alam yung mga ganon. So, ngayon, may kasama po tayo dun sa ating mga battles. Sa criticism, sa failure, at comparison. Ito pag isang mabigat sa atin, may comparison tayo. Bakit siya ganun? Bakit siya meron ganito? Bakit siya may mas mataas yung kanyang grades? Yun, kalimutan yung lahat yun. Diba? Sarap, no? Apat, confront struggle with his power. Ano yan? Huwag kayong lumaban na mag-isa. Ganun lang kasimple yan. Hindi ibig sabihin na ligtas ka na, ay wala nang laban, ha? Yun. Pero ang magandang balita po, hindi ka na lumalaban mag-isa. Amen? Jesus, the same Jesus who conquered his sin, death, and darkness is the same Jesus who strengthens you daily. Tandaan niyo po yan, daily. Kaya mo pigilan ng tukso? Yun. Kaya mo ba? Kaya ba natin pigilan ng tukso? Yun. Hindi kayo makasagot. Bakit? Yun. Kaya ba natin pigilan ng tukso? Ano daw? Parang labas sa ilong. Kaya lang. Isa pa. Yun. Kaya nyo bang pigilan ng tukso? Sana hindi labas sa ilong yan, ha? Sabi ko sa inyo. Pigilan natin ang tukso, ha? Pinakauli, ito na, sorry. Communicate his salvation to others. So, yan lang naman. Ito po, ha? Pinakamahalaga po ito. Kung totoong nasave na tayo, yun, ha? Ito, ha? This is our obligation, especially makakasama natin. Sa susunod na linggo kasi, ay, di ka nas Ross, kailan tayo walang gawain ng youth? O last na ito. Communicate his salvation to others. This is your assignment, youth. Especially, makakasama natin yung ating mga relatives. Communicate his salvation to others. Bakit? Bakit kayo napakahalaga yan? Kasi kung totoong saved na tayo, natural lang po na i-share natin si Jesus. Lalo yung napakinggan natin ngayon, ang gandang baon po nito. Baunin niyo po ito, pwede niyo i-review sa live. Ay doon sa ating page. Baunin niyo po, then, sabi ko nga po, we are saved to be sent. Hindi lang po natin para sa atin to yun, ha? Dapat ang totoong nakaranas ng kaligtasan ay hindi kayang manahimik lamang yun. Huwag po tayong manahimik. I-share natin sa social media, especially kaya natin mag-post ng tungkol sa mga Bible verse sa ating social media. Gawin natin. Kasi nga, ito po yun, kung talagang natikpan mo ang biyaya ng Panginoon, gugustuhin mo rin ipaalam sa iba na pag-asa rin po sila. Especially yung mga classmates mo. Napakahalaga po na ito yun. Makita lang po nila, maranasan nila ang pagmamahal ng Panginoon. Nagaya ng naranasan ninyo. Huwag nyo suruhin, please. I-share po natin. Amen? So, hindi natin kailangan na maging magaling po tayo sa pagpapaliwanag. Panalangin nyo. Bago kayo mag-share, manalangin tayo. Kasi si Lord ang magtuturo sa atin. At gagabayan ka niya sa pag-evangelism. Kasi kung burden mo talaga na mag-share, hindi ka mahirapan kasi kasama mo ang Panginoon. Amen? You don't share because you must. You must. Diba? You share because you met the Savior. Walang iba. Sinishare mo yan, nalaman mo kasi natagpuan mo na ang ating Panginoon Jesus. So yun po, purihin ang Panginoon. Kaya yun, ha? Today, sabi ko nga pa sa inyo, Jesus calls your name. Pero sa mga example sa Bible, Jesus, like Zacchaeus, nung tinawag ni Jesus, na nasa puno siya, like yung woman na nasa adultery, like Peter, na after ibang failure, pag-deny kay Jesus, ano ginawa niya? Calm down, I must stay with you today. So, if you want forgiveness, restoration, and new life, come to Jesus now. So yun po, sa Diyos na papuri, to God be all the glory.